natin, heart health naman tayo ngayong araw. Kasama natin si Doc Vincent Manuel, ang ating internal medicine and mental health cardiologist. Good morning, Sir Doc Vincent. Welcome to the Good Morning, Kuya, and welcome to the show. Good morning. Please greet our viewers po. Hello, good morning sa mga nanonood ng Good Morning Kuya at sa UNTV. Good morning audience. po! Thank you. At dahil nga na pag-usapan natin yung heart health, no? Isa sa mga parang di mawawala, parang isa sa mga kakilala natin, laging may hypertension. Bakit po ba ang tinatawag itong hypertension as a silent killer ang tawag nila? Bakit po nabansagan ito na gano'n? Well, unahin natin kung anong ibig sabihin ng hypertension, no? Well, pag sinabi mo kasing hypertension, ito yung pagtaas ng blood pressure more than 140/90. 140/90. Okay? At very early stage, no? Napapansin natin yung mga pasyente na may mga hypertension, okay? Minsan walang mga sintomas, no? Okay. Kaya tinawag siya na silent killer, no? Sa mundo, almost 1.2 billion mayroong hypertension. Napakataas. Okay? Sa Pilipino, 35% ng mga Filipino adults is considered as hypertensive. Talaga? Okay? 46% of them, hindi nila alam na sila ay hypertensive. Okay? Mararamdaman na lang nila na may sintomas sila kapag nahihilo, okay? Nawawalan ng malay, nagkakaroon ng nose bleeding, okay? Nalalabo ang mata. Doon nila nalalaman na sila pala ay hypertensive. No? Pero without knowing those parameters, hindi nila alam na sila ay may elevated blood pressure. Yes, oo. So nabanggit nyo, 35% ang merong recorded na talaga na diagnosed with hypertension. So 40+% po doon hindi nila alam. So pwedeng underreported pa po yung 35% na That's sinasabi. correct. That's correct. Kasi pwedeng hindi din alam na meron para silang hypertension. That's correct. Pero paano po ba nade-develop, nagkakaroon ng hypertension? At usually kasi sinasabi ang hypertension parang sa mga elderly lang, sa matatanda. Ano po ba yung mga demographics ngayon? Well, usually, kapag sinabi mo kasing hypertensive, meron siyang connection sa genetics. Okay? So, pagka ang mga magulang natin, mga pinsan natin, lolo-lolo natin, ay considered as hypertensive, okay? Meron tayong high probability na tayo ay maging hypertensive din. Okay? Second, sa lifestyle, no? Kapag poor lifestyle tayo, mataas ang ating sodium content, malakas tayong kumain ng mga chichirya, okay, oily fatty foods, mataas talaga ang risk factor, no? Na magkaroon tayo ng hypertension. Sa panahon ngayon, uuso ang stress, no? Lahat tayo ay stress. Number one reason kaya tumataas ang blood pressure ng mga kabataan ngayon, especially yung mga pasyente na kulang sa tulog, okay? Mataas talaga ang risk factor na magkaroon ng hypertension. Pero ano po ba yung mga sintomas po na dapat nating bantayan para hindi na para po malaman natin or para magkaroon tayo ng guide na, uy, wait lang, parang Candidate ka malapit na." na tayo Parang ito na, nararamdaman ko na eh. Ano po ba yung mga sintomas na yun? Well, number one, nahihilo, okay? Nalalabo ang mata, masakit ang ulo, okay? Pagsakit ng dibdib, okay? Minsan yung ibang pasyente nagkakaroon ng pagdudugo ng ilong, nose bleeding. Gano'ng kadalas po, Dok, nagsusuka. dapat yung pagsakit ng ulo para masabi na, uy, ano ka, baka high blood ka na? Well, kapag ang blood pressures natin pumaas ng at least 140/80, it's considered as hypertensive already. So, ano ba yung mga nagko-contribute sa hypertension? Siyempre, yung mga nabanggit natin kanina, yung pagkakaroon ng mataas na stress, kulang sa tulog, okay? Smoking, alcohol intake, no? Kapag kayon sa isang pasyente na nagagawa niya 'yon, okay? Or meron sa kanya 'yon, at the same time nagkakaroon siya ng mga hilo, pagsusuka, no? Pwede na siyang i-labeled as hypertensive, okay? Pag i-label natin ang pasyente na may hypertension, hindi ibig sabihin na pag pumunta siya sa clinic o kumuha siya ng home BP monitoring na 140/80 agad, okay, o 140/90, at one occasion, hindi pa siya considered as hypertensive. At least,
to blood pressure monitoring on 2 different occasions. Okay. So, ibig sabihin nun, kapag ang isang patient ay may blood pressures, elevated blood pressures, no? Like for example, ang BP niya is 140/90 or more than 140/80, something like that, no? At 2 different occasions, okay? Ngayon, at sa susunod na pagbalik niya sa clinic, okay, is considered as hypertension, okay? Based sa sa European Society of Cardiology, ESC guidelines, okay? Pinasimplify na nila kasi yung yung category ng hypertension. Kino-consider natin as non-elevated blood pressure kung ang isang pasyente ay may blood pressure na less than 120/70. Non-elevated. Okay? 120/70. Consider as elevated blood pressure kapag ang systolic blood pressure natin is 120 to 139/70 to 89 is considered already as elevated Okay. blood pressure. Elevated na yun. Kapag hypertensive tayo, more than 140, Yun na. okay? Over 80 or 90 yung ating blood pressure. Pinasimplify nila non-elevated BP, elevated BP, hypertension. Hypertension. Para madali lang siyang tandaan. Tama. Okay? Pero yung mga symptoms po ba ng hypertension? Kasi iba sinasabi pagka after kumain ng mga ganitong pagkain, tsaka lang nila nararamdaman. Pero tuwing kailan po ba pwedeng sumumpong itong mga high blood pressure natin? Totoo po ba talaga na after kumain lang, tsaka lang tumataas yung blood pressure? O pwede po itong mangyari any time of the day? Well, totoo yun. No? Actually, pwedeng sumumpong ang blood pressure lalo na kapag mataas ang ating sodium intake, oily and fatty food, no? After kumain. Pero it doesn't necessarily mean na kapag kumain ka lang, doon lang natin titignan kung mataas ang BP mo. So marami tayo, dapat check natin kung ano ba, stress ba tayo? Okay? Meron ba tayong ginawang any strenuous activities? Okay? Meron tayong pre-existing cardiac problem. Okay? So yun ang mga babantayan natin. Pero syempre, sa lifestyle natin, sa diet, okay? Very important na i-lessen natin yung yung sodium intake natin. Ano ba ibig sabihin ng sodium intake? Dapat less than 2 grams per day, no? 2 grams. O, sa buong araw, dapat ang ma-consume natin is less than 1 tablespoon of Less ng salt. No? See, more than that, it actually triggers hypertension. Pero Doc, ano po ba yung mga komplikasyon kapag hindi po na-check, na-monitor itong hypertension? Well, marami siyang komplikasyon, no? Number 1, sa utak natin, it can cause stroke, okay? It can also cause vascular dementia, okay? Sa mata natin, pwede tayong magkaroon ng hypertensive retinopathy, okay? Pagputok ng blood vessel o panlalabo ng mata natin, okay? Sa kidney, okay, pwede siya mag-cause ng hypertensive nephropathy, no? Na pwedeng humantong sa dialysis, okay? Sa mga kamay natin, sa mga peripheral distal portions natin, pwedeng magkaroon ng peripheral arterial disease, magkakaroon ng atherosclerosis. Yan. So marami siyang pwedeng maging complications, no? Kaya very important ang prevention, okay? So at an early stage, dapat number 1, yung diet natin, titignan natin, yung lifestyle natin, at very important, avoid stress. Kasi yung stress ngayon ang number 1 stressor kung bakit nagkakaroon tayo ng mataas na blood pressure. Pero Doc, nababanggit niyo po yung prevention. Paano po yung diagnosis para ma-prevent po yung hypertension? Well, kung ang isang pasyente ay may blood pressure na 120 to 139 over 80 to 89 is considered as elevated blood pressure. Dapat sa ganung stage, Kasi yun lang po ingat talaga, tayo. yung pagtitake ng blood pressure, yun lang Yes. yung pinakamadali na diagnosis. Para makonsider Elevated natin ang na eh. isang patient as hypertensive. Dapat meron tayong may value tayo para ma-diagnose natin isang patient at ma-label siya as hypertensive individual. Marami tayong dapat ma-check kung isang patient ay hypertensive
o hindi, no? Pero bang very important dyan is yung prevention. Yun ang Prevention. ma-prevent. At tulad na sinabi na lifestyle changes at saka yung diet din talaga. Pero sa mga meron na pong hypertension ngayon, meron po, ano po ba yung hope na pwedeng ibigay sa kanila? Ano po ba yung treatment for hypertension? Well, kung na-diagnose tayo ng hypertensive, no, very important na masunod natin kung ano yung ibinigay sa atin ng doktor, no? Hindi natin basta-basta tinitigil ito. Kung nakita natin na normal na yung blood pressures natin, dapat itigil ko na yung gamot. Hindi ganon. No? Dapat itutuloy natin siya. Kaya normal ang blood pressure ng mga pasyenteng may hypertension na umiinom ng gamot dahil nakainom sila ng gamot. Yes. Pero once na tinanggal nila yung gamot, pwedeng tumaas ulit, no? Yeah. Na pwedeng mag-cause ng another complications. Naku. So yun dapat very important na ma-prevent talaga natin. Prevention yung talaga. pagtaas ng blood pressure. Huwag natin paabutin pa. Yes. May mga tayo, no? May mga simple remedy, no? Kunyari, nakalimutan natin yung gamot natin, okay? May mga simple remedy tayo na ginagawa sa bahay o kung saan na di kailangan ng gamot. Okay? Like for example, number 1, yung deep breathing exercise. Okay. Okay? Sa pagkakaroon lamang ng deep breathing exercise, pwedeng bumaba yung ating blood pressure na at least 4 mmHg. So, paano ba yung deep breathing exercise? So, hinga ng malalim, tigil ng 4 seconds, then exhale. At least gawin natin siya ng 4 to 6 times. Okay. Deep breathing exercise, it will decrease, no, your blood pressure. It Pag activates. wala pong gamot. Pag wala. Yes, kung hindi natin kailangan pa ng gamot at yung mga pasyente na nakalimutan yung gamot, okay, pwede yung mga simple remedy. Option lang. Kasi ina-activate niya kasi yung deep breathing exercise, it activates the parasympathetic nervous system. It decreases the heart rate, then it decreases your blood pressure. O, pangalawa, yung extensive muscle relaxation. Kasi ang isang mga pasyente na mataas ang blood pressures, very tense yung muscles nila. So, tense yung leg nila, yung cervical muscles nila, yung back nila, yung back muscle nila, okay? Shoulders nila, very tense. No, ang gagawin natin, so, simple muscle relaxation. So, galaw-galaw natin yung mga shoulders natin, okay? Make sure na ma-relax natin. Then, bababa na rin yung blood pressure. Totoo pala yun, yung galaw-galaw para hindi ma-stroke. Dapat kalma ka lang. Para huwag mo nang pataasin palalo yung blood pressure. Again, Saka maraming yung pag-inom ng tubig. Simple pag-inom ng tubig, nare-relax yung katawan natin doon. Bumababa din yung heart rate natin, bumababa din yung blood pressures. Ayan ay kung wala lang gamot. Good afternoon guys. So nandito kami ngayon sa warehouse ng Nida Cold One Air Conditioning Services. So ayan yung mga stocks natin. Makikita nyo naman, lahat yan brand new. Meron tayong Nakalimutan. Pero kung meron, compliance pa rin ang pinakamaganda. That's correct, Josh. No? Kapag mataas ang blood pressure natin, talagang kailangan natin kumonsulta at uminom ng gamot. Yeah. At least merong mga remedies. Again, mga kasambahay, remedies lang yun, ha? Kapag wala na talagang choice. Baka puro ganun na lang yung ginawa, tapos kailangan uminom na lang ng kumonsulta tubig. tayo. Kaya maraming salamat po, Doc Vincent Manuel, para po sa ilang kaalaman para sa ating mga kasambahay na baka feeling nila candidate na sila for hypertension. Malaman, maganda magpa-check, pumunta po tayo sa ating mga espesyalista. At again, pinapala natin yung compliance natin sa mga doktor natin para ma-prevent natin or kung meron man, hindi na lumala pa tulad ng mga nabanggit na complications ni Doc Manuel. Again, maraming salamat po, Doc Manuel. Baka meron po kayong final message para sa ating mga kasambahay? Well, very important, no? Sa pagdiriwang natin ng Philippine Heart Month, ini-encourage natin ang mga tao na sumunod sa kanilang doktor sa pag-inom ng gamot at ugaliin ang pagkakaroon ng lifestyle modifications. Ayun. Pagkat prevention is better than cure. True, always. Baka may gusto po kayong batiin, Doc. Go ahead. Well, binabati ko ang mga magulang ko sa Pangasinan. Nanonood sila ngayon, si Dr. Vicente Manuel at Mrs. Gemma Manuel. Si Ella Medes na nakikinig at nanonood dyan sa Sampaloc. At kung gusto niyo po kaming makita, meron po kaming clinic sa Fairview, sa Blue Care Specialty Clinic at sa may Fairview Specialty Clinic at saka sa Charlemagne Cross Specialty Clinic. Ayan po ang mga
hospital na pwede niyong puntahan. Again, mga kasambahay, susunod na po ang ating balitaan with Miss Kat Dumarao. Sa pagkatapos yan ay babalik kami, kaya stay tuned lang kayo mga kasambahay.